under linear algebraic equations. There are two types, which is the direct methods and the indirect methods. So, class, okay lang ba sa inyo if dyan na lang kayo sa handouts nyo tumingin, then dito na lang ako sa aking whiteboard para sa mga solution natin? Okay lang ba? Yes po. Yes po, sir. Okay, sige. So, kunin nyo na lang din yung handouts nyo, no, para maka-follow kayo. So again, learning objectives, we are to discuss the topic of Gauss elimination methods and the Gauss-Jordan elimination. So for today, yun lang yung i-discuss natin. Then next week, saka natin i-discuss si indirect methods, which is the Gauss-Seidel and the Jacobi iteration. So ano ba yung pagkakaiba ng dalawa? Sa direct methods, it is solution-based, more on solution, kumbaga. Then for indirect methods naman, it is more on iteration or iteration based. Okay? Again, we are under numerical methods, which means pagdating sa iteration, there is approximation. Hindi mawawala ang pag-approximate natin. So ngayon, balik tayo sa direct methods. Again, Gauss and Gauss-Jordan elimination. So, ano ba sila? Saan sila ginagamit? Ginagamit sila when we are looking for XYZ. Using matrix. So, sa mga nauna kong sections, kahapon, since kayo, this Sunday ko lang namimit, diga, meron na daw silang background sa matrix, pati dito sa i-discuss natin. So, sa inyo, i-expect ko na rin na may background na din kayo. Tunay ka, may background na sa matrix. Yes po, sir. Okay, so ito ay parang Yes po, sir. review na lang din sa inyo. So we are just going to review parang na-discuss na din ata ito sa inyo sa ADMAT if I'm not wrong. So again, punta muna tayo kay Gauss elimination. Elimination, we are using augmented matrix. Ano yung sinabi kapag augmented matrix? Ang augmented matrix, may matrix tayo dyan. Kunyari lang to ha. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Yan. Then may hati lang dito. Then we have yung mga answers. Kunyari ganyan yung mga answers. So, saan kinukuha tong mga nandito? From the given equations. So, ito ang row 1, row 2, and row 3. Then we have X, Y, Z. Itong X, itong Y, itong Z. Then, ito yung mga answer sa equation. So, for example, ito dito sa first page nyo, an example of a system linear equations. We have 3x plus 2y minus 8z, which is equal to 2. This is our first equation. Second equation, we have x minus 5y plus 9z, which is equal to 7. Then for our third equation, or yung last, we have negative 4x minus 3y plus 2z. So, ito yung ating tatlong equations. Now, paano natin ilalagay yan sa augmented matrix? When using augmented matrix, again, first column, x doon. Second column, y. Third column, z. Lagay lang tayo ng hati dyan. Ito yung mga equals na row 1, row 2, and row 3. Ngayon, sa paglalagay dito, kahit ano naman yan. Kahit hindi sunod-sunod, pwedeng mauna sa equation 3 dito sa row 1, pwedeng sa equation 2, and so on. So, walang pagkakaiba or ayun nga, walang difference kung sino ang gusto nyong ilagay muna sa row 1. So, first, paano ilalagay ito sa augmented matrix? Gamitin natin si equation 1. We have, ilalagay lang yung mga numerical coefficients. So, we have first row, 3, 2, negative 8, then 2. Row 2, gamitin natin sa second equation. Numerical coefficient ni x,
1. Negative 5, positive 9, then 7. Okay? And for the third row, let us use the third equation. Ang numerical coefficients niya, negative 4, negative 3, positive 2, then negative 5. Ano? So, ganun lang yung paggamit ng augmented matrix. Paggawa pala. Paggawa ng augmented matrix. Okay? So, before we begin sa Gauss elimination method, ano ba yung kailangan nating malaman about sa mga direct methods? Now, on direct methods, these methods transform the original system into an equivalent system with the coefficient matrix, which is upper triangular, lower triangular, or diagonal, making the system much easier to solve. Ano? So, under ng Gauss elimination method, gawin natin, Gauss. Yan, Gauss elimination method. So, ayun nga dito, transform the original system into an equivalent system. Ano? So, ita-transform natin yung matrix. So, kunyari, ito ang ating augmented matrix. Ano? Kapag si Gauss, tina-transform niya yung diagonal into 1. Ano? Yung diagonal into 1. Then, yung lower left corner or yung lower triangular, ginagawa niyang 0. Okay? Itina-transform. Ano? Sabi nga dito, transform the original system into an equivalent system, making the system much easier to solve. Okay? So dito, numerical coefficients pa rin yan. Then dito yung mga sagot na ano. So para ma-solve, kita naman dyan, dito sa third row, we have, may na-solve na dito. Ano? Which is z, kasi xyz to eh. Na-solve na ang value ni z. So, ganun yung paggamit ni Gauss. Ano? So, itry natin i-apply sa example. Ano? Gauss elimination. Example number 1 on the third page of your handouts. Solve for the value of x, y, and z. So, we are given an equation, 3 equations. We have, first equation, x minus y plus z, which is equal to 8. Then, for our second equation, we have 2x plus 3y minus z equals negative 2. Ano? And for our third equation, we have 3x minus 2y minus 9z, which is equal to 9. So, when using Gauss elimination, ano ang ating first step dito? We are going to make an augmented matrix. Ano? So, gawa tayo. Dito na lang sa tabi. First row, ilagay na lang natin is si first equation. Ano? So, row 1, row 2, row 3. Sa row 1, ilagay natin ang equation 1. Anong numerical coefficient ng equation 1? Puro 1. Ano? Naiba lang yung sa y, which is negative 1. So, we have 1, negative 1, 1, and 8. For second row, gamitin natin sa equation 2. We have 2, positive 3, negative 1, negative 2. And for our last row, which is row 3, gamitin na lang natin is si equation 3. Kasi yun na lang naman yung natitira. Ano? So, we have 3, negative 2, negative 9, then 9. Again, we are using Gauss elimination. Ano? So again, ano ang kailangan i-transform kapag ginagamit ang Gauss elimination? Ano? Anyone? Okay, gagawing 0 tong lower triangular. Ano? Then, we are going to transform itong diagonal na to into 1. So, ito, kailangan nating i-transform na 1. Ito, kailangan na transform into 0. So, we are going to eliminate.
So, ang ating direct methods, we have the elimination phase and the solution phase. Ano? So, first phase natin is elimination. So, how are we going to eliminate? We are going to using the row operations. Ano yung row operations? Pwede tayong mag-swap ng dalawang row. Pwede tayong mag-multiply a row by a non-zero number. Then, add the multiple of one row to another row. Ano? Pwede, sa case na to, i-try nating i-eliminate muna itong 2. Ano? Yun muna i-eliminate natin. So, how are we going to eliminate 2? Or kaya naman is, paano natin gagawin tong 0? So, we can simply multiply negative 2 sa row 1. Then, we are going to add it to row 2 para makakuha ng panibagong row 2. Ano? So, itong ating unang step para makapag-eliminate. To eliminate this one. Ano? So, ilagay natin negative 2 multiply to row 1 which is 1 x or pwede nating sabing x na lang dahil dito yan galing, di ba? Ito lang yung numerical coefficients niya minus y plus z which is equal to 8. Simplify or distribute. We have negative 2x plus 2y minus 2z which is equal to negative 16. Then, di ba nagawa na natin to? We are going to add row 2. So, add row 2. We have 2x plus 3y minus z, which is equal to negative 2. Then, simply simplify. Negative 2x plus 2x, 0, plus 2y plus 3y, 5y. Negative 2z minus z, negative 3z, which is equal to negative 16 minus 2, negative 18. So, ito na ang ating panibagong row 2. Ano? So, ilalagay na natin ngayon dito sa ating panibagong augmented matrix form. So, again, ang pinalta natin is si row 2. Ano? So, si row 1 at si row 3 as is lang. Kopya lang. 1, negative 1, 1, 8. Sa row 3, 3, negative 2, negative 9, 9. Again, pinalitan ay si row 2, which is ito na. Yung numerical coefficient niya, ano? 0, 5, negative 3, negative 18. Okay? So, na-eliminate na natin si 2. Ano? Nagawa na nating 0. Yun yung elimination phase na tinatawag sa direct method. So, before we continue, any questions kung paano nakuha to? May tanong ba? Wala naman Wala. po. Continue tayo. Okay, sige. So, next. Anong sunod pwedeng i-eliminate? Ikokopyahin ko lang dito yung yung ating na-solve na bagong augmented matrix. We have 1, negative 1, 1, then 8. Then we have 0, 5, negative 3, negative 18. As for the last row, we have 3, negative 2, negative 9, and 9. Mr. Jan, okay lang kung paano muna? Off mic. Ayan, thank you. Pindot lang po, sorry po. Ayan. Sige lang. Anong pwede nating i-eliminate? Pwede nating i-eliminate si 3. Ano? So, how are we going to eliminate? We can simply multiply negative 3 sa row 1. Then, add row 3 para makakuha ng panibagong row 3. Ano? So, negative 3 times. Ito lang uli yung numerical coefficient. Lagyan na natin ng mga variables. X minus y plus z is equal to 8. Then, distribute negative 3x plus 3y minus 3z is equal to
negative 24. O, okay na to. Add row 3. We have 3x. Ito yun ano? We have 3x minus 2y minus 9z, which is equal to 9. Ano? Oh, negative 3x plus 3y, 0. 3y minus 2y, we have 1. Or y na lang, ano? Negative 3z minus 9z, negative 12z, which is equal to negative 24 plus 9, negative 15. So, ito na ang ating panibagong row 2. So, again, i-write lang uli natin sa augmented matrix. As is uli sa row 1, kasi ang pinalitan natin is si row 3. Si row 2, as is pa din. Then, ito na ang ating panibagong, 3 pala to. Row 3. Ano? So, we have 0, 1, negative 12, negative 15. Okay? So, may napansin ba kayo dito sa ating augmented? Diba? Ang kailangan natin dito sa diagonal na ito ay puro 1. Then dito, puro 0. E may madaling way para maging 0, 1 agad ito, which is to swap these two rows. Ano? We can simply interchange row 2 and row 3. Para ang ating augmented matrix form is makuha yung diagonal na 1 agad kasi 1 na to. Ano? So, interchange. Interchange row 2 and row 3. So, sinabing interchange, pagpapalitin lang natin, ano? 0, 1, ganun pa rin. 1, negative 1, 1, and 8. O, dito, 0, 1, negative 12, negative 15. Ano, pinagpalit lang natin. 0, 5, negative 3, negative 18. So, mas closer na tayo sa makakuha ng diagonal na puro 1. Then dito, closer na sa 0. Kailangan lang nating i-eliminate si 5. Ano? So, dito tayo. We have 1, negative 1, 1. Then 8. As for the second row, in-interchange na natin, which is 0, 1, negative 12, negative 15. Then dito is 0, 5, negative 3, negative 18. Ano? We have row 1, row 2, row 3. Oh, how are we going to eliminate 5? Ito pwede nating pag-addin to. I-multiply lang natin ang row 2 sa negative 5. So we can simply say, multiply negative 5 to row 2, then add row 3 to get a new row 3. Ano? Negative 5 times 0x plus y minus 12z, kulang pa, which is equal to negative in distribute negative 5 times 0, 0, minus 5y plus 60z, negative times negative, positive, then 5 times 12, 60z, which is equal to, again, negative times negative, positive, 5 times 15, we have 75. Okay? Nagawa na natin to. Add row 3. So, 0 plus 5y minus 3z, which is equal to negative 18. Simplify. We have 0 plus 0, 0. Negative 5y plus 5y equals 0. 60 minus 3z, we have 57z, which is equal to 75 minus 18, we have 57. Okay. Again,
Ilipat lang uli natin to sa row 3. O, kopya ang row 1 at row 2. Negative 15. Anong ating row 3? We have 0, 0, 57, 57. So, okay na to, no? Na-transform na natin sa 0. So, ito na lang ang kailangan natin na maging 1. Paano natin i-transform to sa 1? We can divide 57 sa row 3. Ano? So, row 3 over 57 is equal to our new row 3. So, we have 0 plus 0 plus 57z, which is equal to 57. So, divided by 57, we have z is equal to 1. No. So, again, ang hinahanap is si xyz. Ano? So, we have our final answer na for z. So, kung ilalagay yan dito sa augmented, we have 1, negative 1, 1, 8. Second row, 0, 1, negative 12, negative 15. Then 0, 0, 1, 1. So, kita na dito sa ating last row or sa row 3 na z is equal to 1. Ano? Kasi x, y, z to eh. Diga. Eh, since 0 naman sa row 3 ang x and y, eh di tapos numerical coefficient pa ni z sa row 3 is 1, di pwede na nating masabi nga naman, pagtingin pa lang dito sa equation na z is equal to 1. O, paano natin kukunin si x, y, z? Simply substitute natin si z sa equation ng row 2 and row 1. So, anong madaling isolve? Si y. Ano? Kasi sa row 2 or yung equation ng row 2, meron tayong, dito na lang. Anong equation ni row 2? We have 0x plus y minus 12z, which is equal to negative 15. So again, ano yung z? Z is equal to 1. So we have, okay, so we have 1 minus 12 times 1, which is equal to negative 15. Again, transpose. Y is equal to negative 15 plus 12, ano? Transpose plus 12. We have negative 3. So we have our final answer for y as negative 3. Next, since meron na tayong y, meron din tayong z, and sa equation 1, ang variables natin doon is x, y, z. We can simply substitute y and z to the equation para makuha si x. Ano? So we have x minus y. Ito yung equation 1. X minus y plus z, which is equal to 8. Oh, substitute the value. X minus y natin, negative 3. Plus z, ang z natin is 1, which is equal to 8. Ano? So, x minus, plus 4, which is equal to 8. Simplify or transpose natin si 4 minus 4. We have x is equal to 4. So, nakuha na natin, ano? X, y, and z. 1, negative 3, and 4. So, ganun lang yung paggamit ni Gauss elimination method. Ano? Madali lang. Ano? So, tumigil na tayo dito sa augmented matrix form. Ano? Okay? So, are there any questions before we proceed sa Gauss-Jordan method? Any questions? Wala naman po, sir. Wala naman po. Okay. So, wala kayong tanong. Di expect kong naintindihan nyo, no? Tsaka, na-discuss na din naman to sa inyong previous subject. So, when using naman Gauss-Jordan, pag sinabi natin Gauss-Jordan method, it is a refinement of Gauss elimination method. So, anong ibig sabihin ng refinement ng Gauss elimination? Kaya sinabing refinement kasi sa Gauss-Jordan,
gagawin natin itong upper triangular na 0. Ano? Kailangan maging 0 tong tatlo. Para pagtingin pa lang sa matrix, kita na natin yung values ng XYZ. Ano? Kasi 0 na to. 0 na to. 0 na to. So, X is equal to kung ano yung value nandito. Y is equal to kung anong value nandito. Then, Z is equal to kung ano yung value na nandun. Ano? So, kumbaga, itutuloy pa natin itong matrix na to. Ano? Hanggang sa maging 0 ito. Okay? So, gamitin natin itong example pa din na to. Ano? Itutuloy lang natin for our Gauss-Jordan method. Ano? So, yung nakuha natin, we have 1, negative 1, 1, 8. Yung tinigilan natin ito sa ano ha, sa Gauss elimination. Itutuloy lang natin. Then we have a 0. Nasaan ba yun? Ano nga yan? 0, 1, negative 12. 0, 1, negative 12, negative 15. Then we have 0, 0, 1, 1. Tama ba? Yun ba? Okay. Tama. Okay. So again, we need to mag-eliminate ulit tayo. Ano? Mag-eliminate ulit. Ito ang i-eliminate naman natin to transform it into 0. So, anong pwede para ma-eliminate to? Itong tatlo. We can say, again, this is row 1, this is row 2, and this is row 3. Ano? So, dito pa lang, we can say that we can add row 2 and row 1. Ano? Kasi 1 na to. Tapos ito, negative 1. Para makakuha ng panibagong row 1. Ano? So, lagay lang natin dito. So, 0x. So, 0x plus 1y minus 12z is equal to negative 15. Ano? Then, add row 1. We have 1x minus 1y plus 1z, which is equal to 8. Then, simplify. 0 plus 1. We have 1. Ano? 0x plus 1x, 1x. Y minus y, 0. Negative 12z plus z, negative 11z. Then, negative 15 plus 8, we have negative 7. So, ito na ang ating panibagong row 1. Again, ilagay lang ulit natin sa matrix. Ito na ang ating row 1. We have 1, 0, negative 11, then negative 7. Ano? So, for row 2 and row 3, as is, kopya. 0, 1, negative 12, negative 15. Then we have 0, 0, 1, 1. Okay? So, ito pa. Dalawa na lang yung kailangan nating i-eliminate. Yung column 1 ni Z at column 2 ni Z. Ay, row 1 ni Z and row 2 ni Z. Okay? Again, anong pwede na pantanggal dito sa negative 11 or negative 12? We can multiply 12 sa row 3 para ito maging 12. Then, add it to row 2 para mag-0. Ito, ano? To get another row 2. So, we have 12 times, anong mga row 3 natin? 0x plus 0y plus 1z is equal to 1. Distribute. We have 0x, 0y, 12z, which is equal to 12. Then, add row 2. 0x plus y minus 12z equals negative 15. Simplifying, we have 0 plus y minus plus 12 minus 12, 0z, which is equal to 12 minus 15, negative 3.
So, ito yung nakuha nating sagot kanina using Gauss elimination. So, walang pinagbago. So, tama yung ating ginawa. So, again, row 1, row 2, row 3. We have 1, 0, negative 11, negative 7. Second row, ito na yung panibago na. We have 0, 1, 0, negative 3. And then sa last row, we have 0, 0, 1, 1. Okay? Kitang-kita naman sa matrix, na z is equal to 1, then y is equal to negative 3. Again, this is x, y, z. Last one, si negative 11. We have 1, 0, negative 11, then negative 7. We have 0, 1, 0, negative 3, 0, 0, 1, 1. Sige nga. Paano natin i-eliminate si negative 11? Kayo nga sumagot. Ano po ba, sir? Multiply 11. po ang row 11 11. times Tatest row po yung 3. road sir. Okay. Okay. Add po sa row Multiply 11 na row ano? Row 3 po. Row 3. Okay. Then, i-add natin si row 1 para makakuha ng panibagong row 1. So, ganun lang madali lang. So, 11 times row 3 natin, 0 plus 0 plus z. Ay, ba't naging x yun? Tumabingi yung plus. Plus z. Ano ba yan? Is equal to 1. Distribute 0 plus 0 plus 11z is equal to 11. Then add row 1. We have 1x plus 0y plus or minus negative 11z. Which is equal to negative 7. Simplify 0x plus 1x, we have x plus 0 plus 0, 0. 11z plus negative 11z, we have 0. Then 11 minus 7, 4. So again, ilagay sa ating augmented matrix form, we have 1, 0, 0, then 4. Then 0, 1, 0, negative 3. Then 0, 0, 1, 1. Again, this is x. Itong column na to ay x. Itong column na to ay y. Itong column na to ay z. Row 1, row 2, and row 3. So, dito sa matrix na to, using Gauss-Jordan method, kita na natin yung sagot. X dito, 4. Y dito, negative 3. Then, z equals 1. So, ganun pa din yung nakuha nating sagot. So, ganun lang yung paggamit ng ating Gauss and Gauss elimination. Gauss elimination at Gauss-Jordan elimination method. So, are there any questions sa ating Gauss and Gauss-Jordan? Wala naman po, sir. Malinaw Wala po. sir. Okay, so ako magtatanong kung wala kayong tanong So, anong pagkakaiba ng ating Gauss elimination and Gauss-Jordan? Anyone? Sige, Mr. Justin. Sa Gauss elimination po, yung lower triangle lang po ang ginagawang zero. Samantala po pagka Gauss Jordan naman po, lower at upper triangle ginagawang zero para po malaman agad kung ano yung value ng x, y, z. Okay, sa pagtingin pa lang sa matrix. So, yun lang yung ating topic for today. Ang bilis, Tapos na agad. So, before we end our discussion for this topic, sigurado bang wala ng tanong? Yes, Mr. Prince. Sir, sa pagkakaturo po, pwede po ay Hello?
ko. Nahina yung mic mo. Ay, hello po. Thank you po. Yeah. Bali, parang magkaiba po yung method na pagkakaturo. So, okay lang po ba na ayun yung gamitin ko kasi parang ayun po yung mas Oo naintindihan ko. naman, as long as mapalabas nyo yung sagot. Wala namang problema sa akin yun. Kasi Malinaw. na-discuss namin nga to. Na-discuss na din naman to sa inyo nung ADMAT eh. Kumbaga parang review lang to. So, kung saan kayo komportable, okay lang sa akin. Ano? As long as mapapalabas nyo yung sagot. Okay? Any other questions? Wala na? Okay, if wala na kayong tanong, di ba sabi ko last meeting magbibigay ako sa inyo ng problem set? Ano? Tama ka? Opo. Good news. Hindi ako nakagawa ng problem set. Ano? Di wala kayong isasubmit. Wala kayong gagawin. Okay ka lang. Ayun. Yung dami nang natuwa. Yay. Ayun, may turotot na naman ako nakita. So, again, yun lang yung discussion natin for this day. So, see you na lang next week. And next week, baka yun na yung ating last topic for your examination sa midterms. Okay, which is the indirect method. So, kailan bang exam nyo? Week 9, if I'm not mistaken. Week 9, tama ba? Yes po. Okay, so next week is week 6 pa lang. So, baka sa week 7 and week 8, mag-ano na lang tayo. Or activities, or doon ko na lang ibibigay yung problem set. Ano? So, again, sa activities, pwedeng quiz yan or parang problem set lang na doon na gawin sa classroom. Okay? So, if there are no more questions, you can leave our Google Classroom na ng Google Meet. So, thank you for attending. Thank you po, sir. Sige. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Love you. Thank you, sir. Love you too. Sige, Thank you love po, you sir. too. Love you. Sige, love you too.